Look, marami tuloy ang kinikilig ngayon sa ex-lovers na si Claudine Barreto at Marc Anthony Fernandez dahil sa kanilang series na Totoy Ba To? Kaya tuloy maraming mga Mark din ang umaasa na sana sila na lang daw muli. Total naman pareho silang single. But for the meantime, maraming pinagdadaanan si Claudine ngayon. Ating alamin. Isa si Claudine Barreto sa pinakasikat na celebrity. Kaya nga tinawag siyang Optimum Star dahil sa kanyang kasikatan. Pero sa gitna ng kanyang kasikatan, kagandahan, ay marami pala siyang pinagdaanan. Totoo kayang battered wife siya kay Raymart Santiago? At ang isa sa nag-cause ng kanyang trauma ay walang iba kundi itong si Raymart. At ano naman ang papel ni Jody Santa Maria sa pagkakaroon muli ng depression ni Claudine Barreto na binulgar ng kanyang ina? Ating alamin. Isa si Claudine Barreto sa Priceless Possession, A-lister. At isa siya sa pinakasikat na celebrity during her time. Kaya nga siya binansagang Optimum Star dahil sa kanyang kasikatan. Kabila-kabila ang kanyang proyekto during the 90s. At naging kapareha niya nga si Marc Anthony Fernandez. Ganon din si Rico Yan at iba pang celebrities. Lahat ng kanyang pelikula ay talaga naman tinangkilik ng masa. Ganon din ang kanyang mga teleserye. Marami din siyang mga endorsements. Kaya nga marami ang nagmamahal kay Claudine Barreto. Unang naging katambal ni Claudine ay walang iba kundi si Marc Anthony. At inamin din Claudine na first love niya si Marc Anthony. Pero puppy love lang ang nangyari sa kanila. Naging intense naman ang kanilang pagmamahalan na nauwi rin sa hiwalayan. Dumating sa buhay niya si Rico Yan, kung saan ay ilang mga teleserye ang kanilang pinagsamahan. Napakasikat ng love team nila ni Rico Yan, kung saan nagkaroon din sila ng mga movies. Unfortunately ay namatay si Rico Yan due to acute hemorrhagic pancreatitis. Kaya naman nagkaroon ng depression itong si Claudine Barreto. Until mamit niya nga si Raymart Santiago na itinuturong dahilan kung bakit naghiwalay si Rico Yan at si Claudine. Pero sabi nga ni Claudine ay walang kinalalaman si Raymart Santiago sa hiwalayan nila ni Rico Yan. Nagpakasal sila ni Raymart noong March 27, 2006. Pero nagkaroon ng annulment proceedings until now noong 2013. Meron silang adopted 3 children. At until now ay ongoing pa rin ang battle nila pagdating sa custody at sa annulment. Pero gaano kaya katotoo na nagkaroon muli ng depression si Claudine Barreto because of Raymart Santiago? At ito ang ibinulgar ng kanyang ina na si Inday Barreto. Ating alamin ang buong kwento. Kung ating babalikan, alam din natin naglaylo si Claudine Barreto sa kanyang pag-aartista na magpakasal siya kay Raymart Santiago. Pero dito na nabuo ang iba-ibang issue kung saan ay sinasaktan daw siya ni Raymart at marami ding larawan lumalabas na marami siyang mga galos. Ngayon ay may issue na naman about Raymart and Claudine dahil binenta nga ni Claudine ang kanyang property na nabili para sa pag-aaral ng anak nila ni Raymart dahil napakamahal daw nito. Kaya lamang ay ayaw pirmahan nitong Raymart Santiago dahil daw sinabi ni Jody Santa Maria na wag pirmahan. At dito nagalit ang ina ni Claudine. After a while, lumabas si Claudine. Then he was normal lang siya. Wala lang siya parang, why did you come? Parang ganon. Hindi na siya anak ko, nakakita ko.
parang Zoom. Yung parang may pinagdaanan. She just collapsed in the arms of Daddy. Dito si Daddy, hinag siya doon. Pinulot ko yung paa niya, nilagay ko dito. Malamig pa sa yelo. Daddy looked at me, I looked at Daddy. We knew it was more than anything else. That was really, alam mo, instinct ng parents, lalo na hindi mo ako madaya. Until now, ay naglalaban pa rin sila ni Raymart Santiago regarding the files cases na final nga ni Claudine against Raymart. Matatandaan din na maraming properties itong si Claudine sa kasagsagan ng kanyang kasikatan ang nawala dahil conjugal property ang nangyari sa kanila ni Raymart. Ayon kay Claudine, marami siyang pera ang bigla daw nawala sa bangko dahil joint account nga sila ni Raymart. At pinagbintangan niya si Raymart, winidraw lahat ang milyones na kanilang inipon. Pero alam naman natin na mas maraming property at pera si Claudine. Ngayon ay naglalaban na naman sila ni Raymart tungkol nga sa custody. At the same time pinaglalaban ni Claudine na dapat daw magbigay din si Raymart na sustento sa kanilang mga anak. Kaya naman matatandaan na na-ospital si Claudine year 2025 dahil sa depression. Yun pala ay dahil sa problema niya financially, dahil sa property na kanyang binenta. Ayon nga kay Mami Inday, ay dapat nga daw pipirmahan na ni Raymart ang dokumento para maitransfer na sa taong bumili ng property ni Claudine at pumayag naman daw si Raymart. Total naman pag-aari yun ni Claudine at walang perang involved si Raymart doon. Alang-alang nga daw para sa kanilang mga anak dahil kailangan daw yun ni Claudine para sa tuition fee ng kanyang mga anak, especially si Santino na napakamahal daw ng kanyang tuition fees. Ayon nga kay Mami Inday Barreto ay nakiusap na rin nga daw si Santino sa kanyang ama na pirmahan na nga daw ang dokumento para daw ay hindi madimanda ang kanyang mami dahil fully paid na pala si Claudine Barreto ng buyer at kailangan lamang ng pirma para maitransfer na daw ang titulo doon sa buyer. Unfortunately ay hindi nga daw pinirmahan ni Raymart Santiago dahil daw utos ni Jody Santa Maria. Kaya naman sabi ng mga netizens, dapat nga daw itong si Jody, ina-advisean daw itong si Raymart na pirmahan na ang dokumento dahil naman daw yun sa mga anak nila. Total naman daw ay hindi naman daw nagsusuporta itong si Raymart. Dapat alam daw din ito ni Jody dahil naging single mom din siya dahil hiwalay na siya kay Pampi Lacson na kanyang ex-husband. Dapat din daw ay ina-advisean niya itong si Raymart. At sabi nga ni Mami Inday Barreto ay pinagpipray niya si Jody na sana daw ay hindi mangyari sa kanya ang nangyari sa kanyang anak. Ayon nga sa netizens, kung matino nga daw lalaki itong si Raymart, dapat pinirmahan niya na ang dokumentong kailangan ni Claudine since para naman daw sa kanilang mga anak yun. Total naman daw hindi naman siya sumusuporta sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya naman hindi mo rin matatawaran ang galit ni Mami Inday Barreto dahil naaawa siya kay Claudine sa sitwasyon nito na isang single mom. Kayo, anong masasabi nyo? Dapat bang ipagtanggol ni Mami Inday Barreto itong si Claudine? At dapat nga bang pinirmahan na lamang ni Raymart ang kanyang mga kailangang dokumento? Total naman ay para sa kanilang mga anak ito. Comment down your thoughts. Sa gitna ng pagsubok ni Claudine Barreto na na-ospital siya because of depression, dito na napagtanto ng mga fans. Kaya pala siya na-ospital dahil sa problema niya tungkol sa dokumento. Dahil ididemanda nga naman siya ng buyer kung hindi mapirmahan ni Raymart ang dokumentong kailangan ng buyer para maitransfer na ang titulo nito sa pangalan niya. No wonder, marami palang pagsubok na pinag-adaanan si Claudine. Buti na lamang daw ay very busy ngayon si Claudine at marami siyang project at meron silang comeback team up ng kanyang ex-boyfriend na si Mark Anthony Fernandez
Marami ang kinilig sa paliktambalan ng mag-ex. Pero hanggang ngayon ay best friends naman daw sila ni Mark. Marami naman fans na masaya for Claudine dahil tuloy-tuloy ang kanyang proyekto. After the storm at pagsubok sa buhay niya, ay dumagsa naman ang biyaya. Deserve naman daw talaga ito ni Claudine. At ang nakakatuwa ay ang baliktambalan nila ng kanyang ex na si Mark Anthony Fernandez na marami talagang kinikilig sa dalawang ito. Panoorin ang video. Para sa lahat ng sobreto bubulok sa'yo. So, yan yung simbolo naman. Ito naman pula para sa ibig sabihin sa puso pa rin kita. Jesus! Wala ka pa regalo sa akin. Wala. Hag na lang. Kitik ya, Mark. Okay na to. Matagal yun ito ka. Parang mangarap pa. Picture lang muna, picture. O diba, maraming kinikilig na Mark din fans dahil sa sweet moments ng dalawa. Dahil kahit na matagal na silang hiwalay, ay nananatili pa rin ang kanilang pagmamahalan at pagiging magkaibigan. Kaya abangan na lang natin kung magkakabalikan pa ba itong si Mark Anthony at Claudine Barreto. Hanggang sa muli, bye!